Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Kailangan yung sigaw natin, mas lakasan natin. Sa palagay niyo ba, itong sigaw natin lalagpas dyan sa building na yan, yung tunog? Ha? Palalagpasin natin! Palalagpasin natin. So, ganong kalakas yung isisigaw natin. Kasi yung isinisigaw natin ay ito yung ating panawagan. Tama? Yes! Okay, kaya kinakailangan yung sigaw natin mas malakas pa sa boses ng nanay natin. Di ba? Maliwanag? Yes! Okay, handa na ba kayo? Okay. Ito ha, Marcos resign. Ha? Wala na boses ko ha. Okay, okay. Temo na. Magbilang ko lang 3. 1, 2, 3. Marcos resign! 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 Ayan, ate talagang parang abot-abot ha. Parang lampas-lampasan. Ha? Parang lampas-lampasan doon sa malaking puno ng kamatis, ano? Ang lakas ng boses natin. Okay. Dala mo pa yung ano? Ate, eto uli, si Yusek ha. At yung aking boses talagang parang nakalulok ako ng sa lagubang. Sa lagong. Okay, bigay natin, mayroong magsalita. Mga 2 minutes lang. Magandang hapon sa inyo lahat! At ako gusto ko ipaalam sa inyo na huwag tayong mangamba. At makakami natin tagumpay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating mga senador na kakampi natin, na suporta sa ating mahal na Vice Presidente. Marcos, adik! At ang ating gobernador, congressman, mayor, kapitan, kagawad, at sa ating mga kapulisan, sa military, na suporta sa ating mahal na Vice Presidente, Sara Duterte! Tama ba? Huwag tayo mangamba! At makakamit natin tagumpay. At kasama ng mahirap ang ating mahal na Vice Presidente! Tama ba ulit? Tama! At ang ating mga kapatid, ang aking mga kapatid na Muslim, kasama ang ating mahal na Presidente! Tama! Tama! Sara! Laban! Sara! Laban! Sara! Sara! Kapag sabay! Sara! 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 Duterte! Ang muli magbangon ng mahirap at sa bansa! Eto na! Hintayin nyo lang! Araw na lang o buwan atin ang tagumpay. Salamat. Ngayon, isusunod po natin ang boses ng mga kababaihan. Ito, hindi pa nakapagsalita, umiyak na. Sister, hindi pa nakapagsalita, yung mukha niya. Hindi mo mapinta yung mukha, umiyak na eh. Actually po, pangatlong revolution kong nakita to. Pero kasi alam ko naman na maraming may gusto magpunta dito, pero nasa trabaho dahil mahirap ang buhay. Pero alam ko po nagdarasal sila para sa lahat, sa ating lahat, sa bansa natin. Kasi po ako po, actually, patagal na po, biktima po ako ng mga government agencies, magmula pa po ng Duterte administration. Pero tinutulungan naman po ako ng PCC. Pero po, umabot na po hanggang ngayon po yung kaso po. It's about the bank, against the bank. Anyway, ito po yun. Marami po kasi ng mga biktima ng mga bangko, maraming mga na hindi na ilalabas dahil po para pong bait lamang po ang pinapalabas ng mga like 888 Complaint Center, BSP,
PAW, lahat po yan. Pag sinabi ng bangko, lilituhin na kayo. Lilituhin na kayo. Hanggang sa akala nila malilito kayo. So, hindi nyo na alam kung anong kinokomplain nyo. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, si Sara Duterte po, susunod at ng VP natin, nagbigay po siya ng inspirasyon sa akin. Sabi ko nga, tingnan nyo, VP na ginagago pa. So, ako pala okay lang kasi ordinaryong mamamayan lang ako na siya ginagago siya. Tapos, pero po, nagising ako kanina po. Sabi ko, teka lang, VP nga, siya ba't siya ginagago? So, ganito nangyari po. Parang deja vu po kasi po, si Jinggoy Estrada po, Senator Jinggoy Estrada, tinanong po niya isang general. I think, tinatalaga pa lamang ng general. Tinanong niya, ikaw ba, sino ba ang didepensahan mo? Di ba ang konstitusyon? Sabi po nung general na, tinatalaga pa lamang po, tinatalaga pa lamang. Siyempre po, konstitusyon. Mas magaling na klaro tayo dyan, na ang iyong loyalty sa konstitusyon. Kung ako lang po ay nando doon, sabi ko, wala po kasi tayo po lahat matatalinong tao, wala tayong lugar para magsalita. Gusto ko nga pong tanong, bakit wala tayong parang forum, gano'n, para, pero wala po. Opo, wala pong venue. Kaya po ganito po, kasi siya na po medyo mahaba kwento, pero ang nangyari po is like this. Para po deja vu, gano'n din po kasi yung tinanong ni Marcos, yung President Marcos kay Bear. Sigurado pa tayo ng ating mga militar at kapulisan ay nasa ating sa ating hanay. Ang tanong ko po sa inyo, ang tanong ko po sa mga militar, sa lahat ng mga nasa pwesto, lahat po ng makapangyarihan dyan, nilagay po kayo dyan para pagsilbihan po itong mga taong nandito. Hindi pa alam pagsilbihan ang pangalang Marcos at lahat ng mayayamang nakaupo ngayon. Kami po ang mga nagpaupo sa mga tao na yan. Lahat po yan. Alam nyo, bawat isa sa inyo, makapangyarihan. Huwag kayong maniniwala na kaya nila tayong diktahan. Pagdasal natin, darating din ang katotohanan at saka hustisya. Ako po, dahil po kay Sara Duterte, malaki man po ang naibig na nawala sa akin pa, hindi pala nababalik. Imagine nyo po, BSP po kinakampihan ng bangko laban sa mga tao, Pilipino, at kinakampihan din po yan ng PAW. Marami po akong papeles, kompleto po ko, in-offer ko nga po yan kay VP Sara. Sinabi ko, ma'am, kung kailangan nyo po ng mga prueba na kailangan po ng mga tao po na mga naggagago sa mga corruption in the government, handa ko pong i-share sa inyo yung mga dokumento ko. Okay? Aralin nyo muna po, pero ito sasabihin ko na inyo, sa inyong mga ginagago dyan, okay na po na magsalita kayo, maghingi kayo ng tulong sa ito po, venue po ito. Tayong lahat dito naniniwala tayo na mahal natin ang bansa. Mahal po natin ang bansa, at saka mahal po natin ang sarili natin. Kung ginagago tayong ganyan, tapos nakatumulan tayo, ay naman po, sayang naman po yung buhay natin. Ano po, mayaman po ang bansa natin. Tama po si VP Sara. At saka po takot ang mga tao na yan sa mga kagaya natin. Sara Duterte represents the Filipino people na may puso. Na she's very candid. I could say, okay, she's the vice president. Dapat medyo, choosy siya sa kanyang pananalita. Pero po, kapag po kasi, andyan na po yung passion. Kaya tinatawag po yung crimes of passion. Lumalabas na po lahat ng hindi mo aasahang salita. Ako po, kung ako nga po si VP po, baka mas masahol pa po, pero I'm nobody compared to VP Sara. Pero po sinasabi ko, VP Sara, marami pong salamat sa ehemplong pinapakita nyo sa mga Pilipino na pinalalakas ang loob namin na lumaban sa mali, lumaban sa malayaman, lumaban sa mga magnanakaw, na pasimple lamang. Yung mga pagnanakaw ninyo, sinasabi nila dahil magnanakaw sila. Ang mga tao magnanakaw, takot sa sinasabi nila magnanakaw, pero tinatakpan nila ang makrimen nila sa mga inuhusga sa inyo. Pero po, sasabihin ko sa inyo, ang ginagawa ng pagmamahal ng tatay ninyo, ng mga lolo at lola ninyo, hindi po yung namamatay sa mga Pilipino. Ako po, Manila po ako, binoto ko po ang tatay ninyo dahil po sa Davao, sa ginawa niyo sa Davao. Wala po akong pakialam sa sinasabi nilang magpatay, wala po yun.
ang nakita ko lang po sa tatay nyo, sa inyo, pagmamahal. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa, at galit sa mga taong gago sa kapwa at gago sa Pilipino. Thank you po, ma'am. Thank you po sa inyo lahat. Narinig natin ang hinanaing sentimento ng ating kapatid. At isa lang ang mensahe ang kanyang ibig sabihin. Kay Sara, may pag-asa! Sara Duterte! Kay Sara, may pag-asa! Kay Sara, may pag-asa!